Ang one day o isang araw ay tumutukoy sa rotation ng planet Earth. Dahil umiikot ang bilog nating mundo, kalahati lamang ng Earth ang nasisinaga ng araw sa lahat ng oras, habang ang kalahati naman ay madilim. Ito ang rason kung bakit meron tayong araw at gabi. Ang one day ay binubuo ng approximately 24 hours. Ang konsepto naman ng 1 month o isang buwan ay nagmula sa moon cycles. Ito ay tumutukoy sa pag-ikot o pag-orbit ng buwan sa Earth at ito ay nangyayari sa loob ng 29.5 to 30 days. Ito ang timekeeping system na ating naimbento upang hati-hatiin ang isang taon. Ngayon, hindi na tayo magtataka kung bakit buwan ang tawag nating mga Pilipino sa month. Ang isang taon naman mga ka-LE o 1 year ay ang mas malaking timekeeping concept dahil ito ay tumutukoy sa revolution ng planet Earth sa araw at ito ay nangyayari sa loob ng approximately 365 days. Ngayon mga ka-LE, heto na ang nagbibigay ng problema sa ating timekeeping system. Ngayon mga ka-LE, ang nakikita nyo ngayon dito sa laptop ko ay isang example ng kalendaryo para sa taong 2026. Yan ay mula sa website na Time and Date. And gusto kong pagmasdan natin yung bilang ng araw kada month sa kalendaryong ito. At kapansin-pansin na hindi pare-parehas ang bilang ng araw sa kada buwan. May mga buwan tulad ng April, June, and September na binubuo ng 30 days. At may mga buwan din na binubuo ng 31 days tulad ng January, March, and May. Ayun, ito yung interesting mga ka-LE. Tingnan niyo yung month ng February. Binubuo siya ng 28 days lamang, pero nadadagdagan siya ng isang araw tuwing pumapasok tayo ng leap year. Ngayon, ang susunod nating leap year ay sa taong 2028. And makikita nyo dyan na nadagdagan siya ng isang araw. So, sa discussion natin ito mga ka-LE, tandaan nyo yung konsepto ng leap year dahil pag-uusapan natin yung maya-maya lamang at ipapaliwanag ko kung bakit yan nangyayari. Pero sa ngayon, sagutin muna natin kung bakit ba ganito kagulo ang ating kalendaryo.